obedience, isa ito sa mga bagay na nagpapagalak sa Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon na mayroong free will. So, ibig sabihin, hindi niya tayo pwedeng diktahan o ikontrol. Mayroon tayong sariling pagpipili or pagpapasya. Kaya kapag ang isang tao ay nag-obey sa Diyos, ikinagagalak ito ng Panginoon dahil it proves the love of this person to God. And when God calls a person for His purpose, He is diving into a lifetime adventure with God. Kaya sa video na to ay aking ibabahagi ang 3 proseso ng pagsunod sa Diyos. At aking tatalakayin ang buhay ni Abraham sa kanyang pagsunod sa Diyos na makikita natin sa Genesis 12 verses 1 to 2. Sinabi niya doon, "Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing." 75 years old noon si Abraham nang tinawag siya ng Diyos at umalis sa bayan ng Haram. Dala-dala ang lahat ng kanyang mga possessions tungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya. So when God calls, He has a purpose. He wants to accomplish something through that person. When God calls, He gives the direction. Siya ang magbibigay ng instruction kung ano yung gagawin. Siya ang gagabay kung paano ito gagawin. Siya ang magbibigay ng dahilan kung bakit kanya tinawag. Siya ang magpapaalam sa iyo kung saan ka tutungo. Sa pag-respond ni Abraham sa pagkatawag ng Diyos sa kanya, mayroon siyang action na ginawa. Mayroong pagkilos, mayroong movement, mayroong change of location, mayroong iiwanan, mayroong kakalimutan, mayroon ding adjustment na involved. Nakita ko dito na walang resistance or pagtanggi si Abraham nung tinawag siya ng Diyos. Hindi siya nagduda, kundi siya ay lubos na nagtiwala at sumunod sa Diyos na nanampalataya siya na gagabayan siya nito. Pwede siguro siyang tumanggi, pwede rin niyang sabihin sa Diyos na, Lord, yung iba na lang. Diba? Dahil kumbaga settled na siya maayos na yung buhay niya, napakaganda ng buhay niya. Sabi doon ay napakarami niyang ari-arian. So, he is living the life that he wants to live, kumbaga But no, he still chose to obey the Lord. He was willing to leave his comfort zone and follow kung ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. And I believe dahil kilala niya ang Diyos, kaya lubos yung kanyang pananalig, lubos yung kanyang pagtitiwala sa Diyos na kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya ay willing siya 100% na susundin niya ito. So what if may sinabi sa iyo ang Diyos na go, leave your family, leave your country, leave your job, leave your comfort zone, and go to the place, to the people that I will show you. Are you going to obey? Most of the time, it's a challenge to obey the Lord. Yung iba pa nga it could be one of the most hardest decision na pwede nilang gawin sa buhay nila, yung pagsunod sa Diyos. Dahil marami kang iiwanan, marami kang i-give up, marami kang i-consider, maraming mga thoughts na, what if? What if hindi mag-provide ang Diyos? What if hindi ko na magawa yung gusto kong gawin? What if nagkamali ako nang narinig sa Kanya? What if mapag-iwanan ako ng mga kaibigan ko or ng mga kasabayan ko? What if i-look down nila ako? What if hindi maging maganda ang aking buhay dahil sa pagsunod sa Diyos? Marami talagang mga thoughts and questions sa ating mga isip dahil hindi rin naman talaga natin alam kung ano yung magiging buhay natin kung sumunod tayo sa Diyos. Yung realidad ng pagsunod sa Diyos ay hindi madali. It's not an easy road to take. Kasama na dyan ang challenges, ang struggles, ang ups and downs, ang laughter, ang tears, victories and hardships. But one thing I can surely testify to you na there is no more fulfilling, more satisfying, and more joyful life and experience than obeying the Lord and being a part of His purposes here on earth and on the people's lives.
When you obey God, He is committed to lead you and guide you para magawa mo yung pinapagawa niya sa'yo. Ma-accomplish mo kung ano man yung pagkatawag mo. At it is for His glory. At para ma-accomplish niya yung purpose niya sa pagkatawag mo. So ang unang proseso sa pagsunod sa Diyos ay ang direction. At ang pangalawa naman ay ang provision. Sinabi ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. And it's really true. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo para gawin ang isang bagay, ibibigay niya lahat ang pangangailangan mo para magawa mo ito. Ang kanyang provision ay hindi nauubos. Ang kanyang resources ay hindi nagkukulang. Napakarami niyang kaparaanan upang i-provide ang iyong mga pangangailangan. Minsan gumagamit siya ng mga taong nakakilala mo. It's either friends or relatives or churchmates or family members. Minsan naman ay ginagamit niya yung kakilala ng kakilala mo. O kaya your work can also be God's provision or any resources na kung saan ay pwedeng dumalo yung pagpapala ng Diyos. Pwede niyang gamitin yun para isupply yung lahat ng pangangailangan mo para ma-accomplish mo kung ano yung ipinapagawa niya sa iyo. Tapat ang Diyos na tugunin ang lahat ng pangangailangan ng sino mang sumusunod sa Kanya. Minsan ma-amaze ka na lang or mamamangha ka na lang kung paano napoprovide yung pangangailangan mo, paano dumadalo yung provision ng Diyos. Pero hindi ito magic, but it comes from the daily communing and trusting and abiding with the Lord as you obey Him. At ang pangatlong proseso ng pagsunod sa Diyos ay ang multiplication. When there's obedience, blessings flow. Mayroong fruitfulness, mayroong abundance. Tulad ng ipinangako ng Diyos kay Abraham, dahil sa kanyang pagsunod ay pinagpala siya sa maraming bagay. Pinagpala siya numerically dahil sa kanya nanggaling ang mga bansa. Tinawag siyang Father of many nations or Father of nations. God has blessed him and make his name great. Kaya every time na nababanggit ang pangalang Abraham ay kadikit nito yung pagpapala na ibinigay ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagsunod. His obedience and faith to God had marked his greatness here on earth. Pinagpala rin siya ng Diyos in terms sa possession niya sa mundong ito. Talagang masasabi natin na beyond measure yung pagpapala ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagsunod. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, mararanasan mo rin ang pagdaloy ng pagpapala niya sa iyo. Through your obedience, people will come to know the Lord. Through your obedience, people will come to hear the good news, the gospel of Jesus. Through your obedience, maraming mababago ang buhay. Through your obedience, may taong may inspire to obey the Lord. Through your obedience ay may mga taong makakaranas ng pagmamahal ng Diyos at magbagong buhay o kaya ay magbalik loob sa Kanya. You never know what God can do because of your obedience. Because of your obedience, the Lord will bless you more. At hindi ito para i-hoard or kaya sarilinin lang. But God had blessed you to be a blessing to others. It could be your resources, it could be your giftings and talents na ibinigay niya sa iyo na pwede mong i-share sa iba. At dahil dyan ay sila rin ay mabless at maging pagpapala rin sa iba. Kapag naiisip ko itong resulta ng pagsunod sa Diyos ay nagkakaroon ng multiplication, I always think of Loren Cunningham, the founder of Youth with a Mission. He went to be with the Lord last October 6 nitong taon lang na to sa edad na 88 years old. I have seen how God had used him mightily in terms of sharing the gospel to the whole world or to the nations. Sa edad na 13 years old ay natanggap niya ang kanyang katawagan mula sa Panginoon. Nang makita niya in his vision the burning Mark 16 verse 15 na it says, "Go to all the world and preach the gospel." Kaya nagsimula ang Youth with a Mission noong 1960. 63 years had passed and still counting. Ang Youth with a Mission ay mayroon ng 18,000 staffs from different nations at mayroong 1,200 different ministry locations. And it is one of the world's largest
missionary training, and sending organization. Because of the obedience of this man, marami ang nakarinig ng salita ng Diyos, maraming nakakilala sa Kanya at sumunod upang ibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundong ito. At isa ako doon sa mga libong bunga ng Kanyang pagsunod sa Diyos. So God will be the one who will multiply, who will bless all the works of your hands when you obey Him. Obedience to God is the key of a fulfilling life here on earth. So kung mayroon kang katawagan or alam mo sa puso mo na mayroon kang katawagan sa Diyos to serve Him in whatever area or society He had called you, obey Him. And God will use you and be a blessing to others. And you will be amazed kung paano kikilos ang Diyos sa lugar o sa mga taong ipinagkatiwala niya sa iyo. So yan ang tatlong proseso ng pagsunod sa Diyos: direction, provision, and multiplication. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay makatulong ito sa iyong paglago sa iyong relasyon sa Diyos. God bless you.